Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw, at ang bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So mayroon na naman tayo ni-restore dito, isang portable party speaker, no? So ano na talaga yung hitsura nito, sobrang dumi na, tapos wala ng power, tanggal na yung kanyang charging input. So nagsasawa ng may-ari sa kapapagawa nung kapapapalit ng charging input, ano. Mura lang naman yung charging input, pero yung labor doon ka medyo magsasawa tuwing nagpapalit ka. Hindi na pwedeng libre, kailangan magbayad ng labor, kaya nagsasawa na siya. Ayun, as usual, tulad ng dati, inuno natin siya na pwede nating lagyan ng power supply sa loob. So ito na yung ginawa natin. Ayan. Okay, so ito yung power supply. So ulitin ko lang, para sa mga natin, mga ka-viewers natin, ulitin ko rin sinasabi ko. Pag nagkabit tayo ng mga power supply sa loob, kailangan yung matibay na klase. Hindi yung napakamura, kasi napakaraming murang nabibili online ngayon. So iba naman kasi pagka konting fluctuation lang ng kuryente, bumibigay na siya kaagad. Ayan, so ayan, hindi na natin tinitipid, nilalagyan talaga natin magagandang power supply yung mga ganito pag tayo yung naglalagay. Tapos hindi naman yung masyadong mababa, masyado yung amperahe. Okay, so tamang tama lang, mga at least pinakamababa 1 ampere, pinakamababa. So yung battery nito, itong unit na to ay 7.4. Okay, 7.4 yung battery na yan. Naka series 2 piraso, naka 2A siya. Ayan. Okay, tapos inayos din natin yung microphone input niya. Ayan, dahil hindi na halos nagfa-function, kaya binaklas natin, nilinis, kinabit uli. So okay na siya, at ito yung hitsura niya. Kung na talagang dito pa lang, si tsura pa lang iba na. Ayan, ayan, dito yung charging input niya. Okay, so ngayon ginawa natin, ayan na yung kanyang socket, dyan na lang natin ilagay. Ayan. Okay, so mahirap i-straight dahil ito corrugated yung niya dito, hindi flat, kaya ang hirap magtabas. Ayan, so at least sigurado tayo na matibay, hindi siya sasama sa loob pagka tinulak mo na ganun yung AC cord niya. Ayan, so maayos na yan. At ito naman yung hitsura niya, para makita nyo kung makita nyo kung gaano na siya kalinis. So yung kaha inayos natin, tapos sinabo natin yan. Ayan, ayan, binaklas talaga natin, pati yung kaha, lahat binaklas natin. Ang hindi lang natin hinugasan dyan, yung board lang, tsaka yung kanyang speaker, yung kanyang driver. Ayan. Okay, so kung paano tumunog to, meron tayo sa short video, doon yung maririnig kung paano tumunog tong item na to. Itong item na to ay ano ba to? KTS pala. KTS. Ayan. Ayan, kita naman siguro, KTS 1201S. Ayan, yung modelo na yan. So ang gusto ko lang dito sa modelo na to, ang nagagandahan ako dito, kapag bumababa na yung kanyang voltahe, yung kanyang kuryente, hindi siya nag-off katulad ng ibang mga KTS, mga Brudo na siya, kapag bumababa ng konti yung kanyang kuryente, nag-off na yung kanyang power. So dito hindi. Okay, so humihina lang yung kanyang tunog, humihina hanggang sa yun mamamatay. Pero matagal, kasi parang inaano niya talaga, na parang sinasagad niya hanggang ilang voltahe na yung kaya pang tumunog yung kanyang kaya pang magtrabaho yung kanyang circuit. Kaya gustong gusto ko to, hindi yung iba kasi mabilis maglobat, dahil nga yung niya, yung
ah, low voltage protection niya, napaka masyadong maarte. Yan, di katulad nito na malalaman mo lang siya na palubat na dahil medyo hihina na yung kanyang tunog. Hihina lang siya, hindi siya distorted. Hihina lang. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye bye.